Mega love shout out. Mga kaibigan, ako po si Tech Shider. At a blessed day. Welcome po sa aking YouTube channel. Gusto ko din po i-shoutout sina Ma'am Annabel Fabro, Ma'am Raquel Barimbao, Ma'am Amtros Acreweno, at Ma'am Kerceli Bagaloyos, sa pag-share ng mga videos ng ating mahal na inang Reynang Helen. Sa Facebook, ako po ay narito para ibahagi ang napakahalagang video ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman para iparating sa lahat ng mga Filipino na no election this coming May 29, 2025 na aprobado ng United Nations at ang pagtalakay ng ating mahal na inang Reynang Helen sa House Bill 42 na nagpapatunay na pagmamayari pa rin ng Sultan of Sulu and North Borneo ang kalupaan. Ang nasabing House Bill ay itinago ng record section ng Malacanang para hindi ito malaman ng publiko. Subalit ito ay nabawi ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Sa tulong ng ating President Ferdinand Marcos Sr., ang ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman ay matagal nang nakikipaglaban sa mga claimants at sa mga nagpanggap sa katauhan ni President Ferdinand Marcos Sr. at sa mga politiko na nais kamkami ng divine wealth ng ating bansa. At para ipaalam sa kanila na sila ay illegitimate na sa pamamahala sa ating bansa. Para sa kompletong detalye, atin pong panuorin ang video. Ang video ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen. All credit po sa ating beloved, Her Royal Majesty Queen Helen Abdurrahman. Mabuhay ang ating mahal na President Ferdinand Marcos Sr. Mabuhay ang ating bagong gobyerno, ang imperyo ng Lupusag, ang ating divine government. This is Queen Helen Panolino, Elizabeth III. Gulat kayo, ano? I am back! Kasi mas mainam na yung walang pasabi kasi ang daming humaharang. Kailangan lang talaga natin maingat. Welcome sa lahat ng mga nasurpresa sa araw na ito. April 28, 2025. Ika-75 years na ng House Bill 42 na nagpapatunay na ang may-ari pa rin ng kalupaan ay ang Sultan Sulu in North Borneo. Iyan ang batas na iniwan. Lahat kayo, tinago nyo yan sa record section ng Malacanang. Luckily, nakuha ko yan. Patunay na ang nagmamay-ari ay ang Lupasug Empire. Pinasalamatan ko ng husto ang Apulakay, His Highness President Ferdinand Marcos Sr. Apo, kinalaban ko lahat. Kinalaban ko lahat ng mga duplicate, triplicates at ang 7 faces ng Marcos dahil sa conspiracy. Pero ikaw naging matatag. Parang katulad ko rin. Ang daming nag-misrepresent. Pero kapag totoo, nangingibabaw. Nagpaparaya. Hanggang sa dumating na yung panahon ng paglilitis. Ito na ang panahon. Kaya nga, nabawi natin ang sovereignty. Nabawi natin ang kayamanan. Nabawi natin ang lahat ng major financial agencies mula World Bank, BIS, World Court sa ICJ, OIC. Lahat po ng inyong itinatag ay siya ngayon ang aayos, ang pagbawi sa kabal. Hindi nila namalayan na nakalabas tayo ng maayos. Alam ko kung gaano kasakit ang hapdi.
ng maraming anak na suwail at nagmi-misrepresent sa iba't ibang bansa. Kaya nga nag-utos tayo sa Malacanang, dissolve ang illegal government. Dahil ngayon, ika-75 anniversary ng batas ng House Bill 42. House of Representative Concurrent Resolution number 42 na kung saan nakasaad na ang pagmamayari ng soberenya ng kalupaan ay siya pa ring Sultan Sulu in North Borneo. Pinadaan sa rent, pinadaan sa chartered North Borneo, pero tapos na at naayos natin at ibinalik sa atin. At ibinalik natin sa tamang kamay. Maraming salamat po, Apo. Dahil kahit alam ko bilang pangalan, kahit namesake mo, pero nakakasakit pa rin. Pero kailangan ko kasing kalabanin mismo ang Kirams, ang Talianos, ang Diases, para lumantad ang buong katotohanan na merong isa na tunay na nagmamatsyag, nagbabantay, nag-aaruga at nagpapakasakit para protektahan ang yaman. Hindi namin kayang tumbasan ang ginawa mo sa namatagal na panahon. Buhay, dugo, super pagod. Sa akin, 16 years pa lang ito. Ikaw kaya, ilang taon? Kayo ni Ama Ali, kayo ng mga lolo, kayong mga nagbabantay, kayong mga nasa kabukiran, kaya nyo pa bang magtiis? O kailangan nyo nang lumantad? Dahil lumantad na ang Apo. Lumantad na kami. At kaya nga, pinapastap ang eleksyon. Biro mo May 9, nilipat nila sa May 12. Dahil merong batas, merong resolusyon na ginawa noong 16th day of September 2024 nang pumunta ang delegado ng Sulu. Kasama si Sultana Madeline Silab na tumayo para sa Philippine Islands. Nasaan kayo, mga kasama ko, na dapat kayo ang manindigan? Kayo ang binigyan ng otoridad. Pero iba ang nag-iimplementa at nagpakatatag para ilaban ang totoong proseso. Ito ay galing sa United Nations Sovereign Royalty Lupasug Empire, dito mismo sa Malacca, at ng World Bank Sovereign Queen International. Grabe ito, pero hinahayaan namin para lahat kayo ay mabigyan ng hustisya. Nakasaad dito, lahat itong resolusyon, respectfully requesting the signing of the new financial treaty among Asian countries and whole world beneficiaries pursuant to MA 63, now MA 2023, for other purposes. Whereas, per records and receipts received by the national governments of Maftilindo, it had been served with a notice of absolute authority starting the administration of the President Benigno Simeon Aquino, created December 14, 2014, up to the present.
whereas similar records or set of documents had been sent and received by the administration of President Rodrigo Roa Duterte, including the notice of absolute monarchy on January 22, 2022. Whereas the third sets of documents had been forwarded and received by the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. and the 476 pages documentary book dated September 2012, cancellation of all financial claims dated July 25, 2022. Whereas the financial team of Mafilindo 2023 has recovered all the heritage accounts back to the mother accounts where the source of origin is the Lupasug Empire. Whereas election has been stopped since May 2016, but the government of the Philippines had not complied. Thus, the MA 2023 is now reiterating that this coming May 9, 2025 should be stopped at all cost. Now therefore, as the heirs and successors of the divine wealth, we hereby resolve, as it is hereby resolved, that all members of the ASEAN nations and world beneficiaries who are indebted as shown in the records of MA's 1963 and now MA 2023 should come and sign for the renewal of new treaty will be announced upon receipt of your new proposal, and that there will be no filing of candidacy on October 2024, no election on May 9, 2025. Signed this 16th day of September 2024 at Malacca, Malaysia. Dato Pang Mukchon, Chairman, Financial Team Malaysia. Dato Chan Waywin, Dato Muhammad, and of course, Abdurajan Muksan of Lupasug, Madeline Silab, member, Lupasug, Philippine Islands, Abdul Munap Asid, member, Lupasug, Rajaka Kikay Asid, member, Lupasug, attested by Raja Muhammad Gamar, Mamay Hassan Abdurajak, Gamar bin Abdul Gapar, King of Southeast Asia, approved by Queen Maria Helen Panolino Abdurajak, Queen of Finance, QFS, Q999. Dala po yan. Kaya nga, ang galing ng mga manipulador, packager, mga wealthy financiers, lahat ng oligarchs. Nandyan kayo sa Iloilo, nandyan na rin kayo sa Leyte, sa Hinungangan. Sino ba yan nandyan? Sultan Jerry, nandyan ka, di ba? Try to check kung sino ang nagmamaniobra ng financial na nagpaprinta ng polymer ng mga animal na currency. Ang sakit, di ba? Nagbibigay kami ng mga utos, defiance. Talagang malakas din kayo, pero sa ngayon, paano iyan? I-continue nyo, utang nyo, ang bayaran ninyo. Biro mo, sa laki ng binigay. I was expecting when I appointed a lady president na magagawa niya, magagampanan niya. And yet, ang binigay nila, nagsama-sama sila with the president that they thought is yun ay yun na. Ang hindi nila alam. Pinasukan ko kayo agad. Lahat kayo
para lumabas ang totoo. Kasi ang totoo, nagmamatsyag, nagmamasid, nagtitimbang, at tinitimbang ang bawat isa. Kung kayo nga ba ay karapat-dapat sumama, magpalakad ng bagong gobyerno. At iyan ang Divine Commonwealth Monarchy, Lupasug Empire. Nagpapasalamat ako dahil sa 66 nations plus 1, the Lupasug. 67 countries intact. At iyan doon sa video na ipinalabas ko. 1 hour po yan. Dahil kung isabay ko ang video, grabe ang pagharang. So ang ginagawa ko, talagang bino-voice clip ko muna at nang makombine dahil wala akong gadget sa Sabbath that time. At ang gamit ko lamang ay isang maliit na cellphone at isang maliit na computer. Pero since then, talagang hindi ako nag-aatubili na ipalakad ang mensahe na tama na meron talaga nakalaan na liderato, na isang hari, na isang nagmamalasakit na presidente. At iyan ay linilantad na, nailantad na. At pinalantad ko na. Dapat matagal na. Kaya nga dapat noon pa. Kaya nga bago namatay si Lola Barba, may sinabi siya. Pag natagpuan mo ang totoo, huwag ka nang mag-atubili. Siya ang magiging kasama mo. Apo, salamat. Kahit sa huling sandali ni Lola, nagsalita pa siya. Alam niya ang totoo. Ngayon sa lahat ng mga umaarangkada, hanapin niyo siya. Dahil alam niyo rin kung sinong totoo. Kung sino ang may ganito sa lahat ng ahensya ng pinansyal, ng major agencies na itinayo. Lahat ng central banks, lahat ng financial, lahat ng prime banks, lahat kayong may utang, please come and pay your debt and negotiate. Hinihingi ko lang, huwag na kayong magmatigas dahil nandiyan na ang tropa ng Amerika. Hindi basta-basta ang trabaho ni Queen, ang trabaho ni Apo Lakay, ni King Mamay. Hindi basta-basta ang sinuong namin for 16 years sa misyon na ito. Si Apo, mula 1934, itinaguyod niya para hindi mawala ang kayamanan ng Sultanado ng Suluan, North Borneo. Kinalaban ko ang mga duplicates na na-involve sa conspiracy. Lahat sila, pinuntahan ko isa-isa. Pero ang sa kanila, kung paano makamkam ang kayamanan. Pero nung natagpuan ko ang totoo, simple lang ang sinabi. Ayusin natin para maging maganda muli ang antas ng pamumuhay ng bawat isa sa sambayan ng Maharlika. Maraming salamat po dahil alam ko medyo maganda ang ating kinabukasan. Armado na tayo sa testamento, armado na tayo sa lahat ng mga kailanganin. Kailangan ngayon, ipalaganap ninyo ang mensaheng ito. Ipalaganap na ninyo sa lahat ng mga ahensya. Sa Senado, sa Kongreso, sa barangay captains mismo, ipaprenta ninyo ang notice
ipaprintan ninyo ang no elections, ipaprintan ninyo itong ginawa ng financial team ng Malacca related sa no election. Dahil dito makikita ninyo na ang manipulador ni ginawang May 12 para hindi rin sila masilip. Dahil merong batas, merong notice. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mas mautak pa rin ang nagmamasid, ang nagtitimbang. Sana nga, huwag niyong baliwalain. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa inyo, para sa buong mundo na nag-aantay ng grasya ng divino gobyerno. Pinagtatawanan niyo pa ako? Maraming salamat. Kinakalaban niyo pa rin ako? Salamat ng marami. Ngayon, isa lang. Saan kayo susunod? Sa kukunting pera? Ang pag-akusa? O doon kayo sa buhay na ilang taon tatamasain ang yaman na ipinaghanda ni President Ferdinand Idrolin Marcos Sr. Maraming salamat! Masalam! Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.